Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Don Michael, ang jeepney driver na sweet lover, ang magbibigay sa inyo ng mga tunay na serbisyo para sa mga tunay na Pilipino. At pag-uusapan naman po natin ngayon ang mga kandidatong ikangay mga balingbing. Kung saan ang mayroong grasya, doon sila. Ay nga, sabi nga ng isang vlogger, ay talagang nasaan ang prinsipyo ng mga balingbing na mga kandidato. At bago ang lahat, kapag nagustuhan mo po ang ating video ito na ating pinag-usapan, pwede nyo pong i-like o i-share o i-subscribe si Don Michael dyan sa Facebook o sa ating YouTube channel. Mga minamahal kong mga Pilipino, saan man kayo sa mundo na may Pilipino, ingat po kayo. At ito nga po, darating na naman ang eleksyon sa darating na Mayo. Mga minamahal kong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, naglabasan na naman po ang mga tunay na kulay ng mga kandidatong ito na mga balimbing na natatandaan nyo pa po na example dito sa isang senador, isang boksingero na pambansang kamao, na akala ko ba ikaw ay pambansang kamao ay meron kang paniniwala at meron kang isang salita at meron kang prinsipyo para sa ating mga Pilipino na iyong pinaglalaban. Natatandaan mo ba noong nakaraang eleksyon? Ang sabi mo, kapag ako'y nanalo, papakulong ko ang mga Marcos na mga magnanakaw. Hindi mo ba naisip sa ngayon yung mga sinasabi mo noong nakaraang eleksyon? At pagkatapos ngayon ay naandyan ka kay BBM sa mga Marcos. Nasaan ang iyong hiya? Ikaw ay iniidolo ko bilang isang boksingero, pero hindi kita iniidolo para sa politiko. Kaya lahat ng mga Pilipino makapanood, tama ba o panuorin nyo yung mga pinagagawa nitong isang politiko nito na talagang itong si Manny Pacquiao ay talagang hindi makatawa at hindi maganda ang iyong ipinakita nung nakaraang halalan. Pagkatapos ngayon andyan ka sa team BBM, wala ka isang salita at wala kang pride. Gaano nga ba kalaki ang kinita mo? Sabi nga ng isang vlogger, sa pagkakataon ngayon na ikaw ay lumipat dyan sa pamahalaan sa kasalukuyan. Wala kang prinsipyo, idol, at talagang ikaw ay hindi karapat-dapat na mailagay sa tunay na pamahalaan dahil noon sinabi mo kayo may isang salita at ipapakulong mo ang pamilya Marcos. Nasaan ka ngayon? Yan nga ang ating pag-uusapan at narinig ko at napanood ko sa isang vlogger na ikaw ang dapat tirahin, hindi si Willie Revillame, dahil si Willie Revillame ngayon palang tatakbo at hindi siya naging balingbing, Diyan sa isang vlogger, sana naman huwag mong tirahin si Willie Revillame. Nasasabihin mo, siya ay balingbing, hindi pa siya politiko. Ito ang politikong nakita ko na binatikos mo, si Manny Pacquiao, Yan ang batikusin mo at ako'y matutuwa. Pero kung batikusin mo si Willie Revillame, ako ay maiinis sa iyo dahil si Willie ay ngayon palang tatakbo sa politika. Ito tirahin mo ang pambansang kamao na sabi niya nakaraang halalan o nakaraang eleksyon, mga Marcos ipapakulong niya at mga Marcos ay magnanakaw. Nasaan ang isang salita mo? Pambansang kamao, meron ka bang hiya o kapal na mukha para ipakita sa ating maliliit na mga Pilipino ang iyong tunay na balimbing? Yan ang tunay na balimbing. Dati ikaw ay naandyan kay Digong, bakit ngayon ikaw ay lumipat dito kay BBM? Ano ba ang presyuhan? Ano ba ang kalagayan ng lagayan dyan? O ikaw ba'y nalagyan? O talagang ikaw ay balingbing? Kung saan ang grasya ay nandun ka kasi ikaw rin mismo ang nagpakita na hindi tama ang iyong ginawa. Nakita yan ng karamihang mga Pilipino na ikaw ay tunay na balimbing. Paano pa kaya kung ikaw inanalo na bilang isang presidente? Saan mo kaya dadalhin ang tunay na Pilipinas? Bakit ka nagkaganon? Sobrang tong yabang nito, sobrang tong yabang ni pambansang kamao, pamilya Marcos noong nakarang eleksyon, mga minamahal kong Pilipino. Ipapakulong raw niya. Ayan to. Panoorin nyo sa YouTube, sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang ating pag-usapan, ang mga politikong balingbing. Kailangan pa ba itong iboto? Kailangan pa bang ilagay sa gobyerno bilang isang bahagi ng pamahalaan ng ating bansang Pilipinas? Na kayo mismo
nagbabalimbingan. Sino ba ang tunay na kakampi ng isang politiko? Isang politiko na walang tunay na panindigan, walang tunay na batas, walang prinsipyo, walang pride sa sarili. Pira-pira lang ba ang laban ng ating mga politiko? Paano na ang maliliit na mamayang Pilipino na kayo mismo ay naandyan sa pamahalaan? Kung sino ang naandyan sa timon ay doon ka kakapit na para kang isang linta na sip-sip ka ng sip-sip para lamang makakuha ng dugo, makakuha ng grasya o kwarta ng gobyerno. Kaya sa lahat ng mga Pilipino maliliit, huwag iboto ang Team Tukang at ang team na mga balingbing na walang prinsipyo at walang panindigan sa sarili. At kung saan ang may gobyerno naroon at ang nakalipas na gobyerno ay kanyang iniwan. Mahirap po ito maging isang bahagi ng ating gobyerno bilang isang Pilipino. Kaya sa lahat ng mga botante, ang balingbing o walang panindigan, walang pride, huwag iboto. Kaya sabi, for example, ito yung si Manny Pacquiao, iniidolo natin bilang isang boksingero, pero hindi natin siya iniidolo bilang isang politiko na napakasakit sasakit mga salita kanyang binitawan nung nakaraang halalan. Tama ba yan? Ako po ay nagtatanong lamang. Tama ba na iboto ang mga balingbing na nakaraang eleksyon? Binanatan tong si BBM na ipapakulong at hinusgahan na magnanakaw. Pagkatapos ngayon, nasa line up ni BBM. Gaano nga ba kabait itong si BBM kung bakit itong mga kandidatong tumira sa kanya at ngayon ay lumipat sa kanya? Tinanggap niya. Siya ay talagang tunay na Pilipino at hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga katunggali na kagaya itong sinasabi kong for example sa ginawa ni Manny Pacquiao na papakulong niya ang mga Marcos, papakulong niya. Nasaan boy ang iyong hiya at kapal na mukha kung bakit nagawa mo to sa taong bayan na ikaw ay lumipat ngayon? Tama ba yan sa isang Manny Pacquiao na wala kang sariling panindigan? Tama lang sa iyong maghawak ng glove para magboxing. Yan lamang ang iyong may pagmamalaki sa ating karamihang mga Pilipino. Pero yung pagsabihan mo na magnanakaw ang mga Marcos at yung ipapakulong, suntok sa buwan. Siguro talaga wala na sigurong pera. Sabi nga isang vlogger, baka naubusan na ng kayamanan. Pero sa akin ay may pera man si Manny Pacquiao, pero wala kang karapatan para husgan ang mga Marcos. At ngayon, ang sinabi mo ay kinain mo, wala kang panindigan. Hindi ako bilib sa'yo, Manny Pacquiao. Wala akong kabilib-bilib. Kaya lahat ng mga Pilipino, huwag iboto ang mga balingbing na walang paninindigan na tayo lamang ay linuloko na yung mga ito. No? Yung mga balimbing ay huwag iboto. Iboto natin, Bintulpo Laibitag, Erwin Tulpo. At dyan si Willie Villame, at si Tito Sensoto, at itong si Ping Lacson, at Pia Cayetano, at itong si Villar. Na talagang, ito'y mayayaman na, no? Na talagang mga politiko, anak ng politiko na mga bilyonaryo, na yan talaga ay hindi na mangungurakot, talagang marami na mga kwarta at magsiservisyo na lamang yan sa ating mga Pilipino. Mahirap maging balimbing, walang isang salita na ipagsisigawan pa na ikaw ay magnanakaw. Pero nasaan ka? Nandito ka sa baluarte o bakuran ng mga Marcos. Yan ang dapat hindi iboto, na walang isang salita para sa bayan. Walang prinsipyo na kung saan ang may pagkain nandoon para matikman ang lasa na ito na talagang over the backward, at yan ang hindi kailangan ng tunay ng mga Pilipino. Kaya nga yan ang tirahin mo na sa isang vlogger, napanood natin sa isang vlogger. Ako ay matutuwa kung tirahin mo si Manny Pacquiao, no? Na talagang yan tunay na balimbing, at wag mo lamang tirahin si Willie Villame. Mabuhay Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pa ito tayong pag-uusap sa next video natin kung tama bang iboto ang balingbing para sa bayan. Ito po si Don Michael at proud ako na ako ay isang tunay na Pilipino para sa Pilipinas.